og salamat sa awit nga nagpadasig ka nato na dito sa langit wala na'y paghila, wala na'y kagulanan, lunlon kalipay ang atong pagabation. Apan sa dili pa ang langit, doon na tayo pagabuhaton nga gipabuhat sa Ginoo sa iyang mga katawhan. Unang atong ipaabot sa matag usa karon. Unsa ni nga buluhaton ang ipabuhat sa Ginoo nga hikanato? Dunay buluhaton igsuon, dako nga buluhaton ang gihatag sa Ginoo nga hikanato. Isip iyang mga katawhan. Iya pa kitang paggagamiton ni katapusan ng mga kapanahunan. Nga din kita mamahimong kadasig o daghan mga kalag ang madala sa tiilan alang sa pagpangalagad ngadto sa buhit nga Dios. Wala mo kunin ang ato ang laptop. Okay. Okay. Magisgot ta igsuon kining mensahe nagisgutan dinhi sa pinariyag sa gibasa kaganina 14 signs. Mahitungod ni gitawag nga loud cry. Dako nga pagsinggit. The loud cry. When the three angels' message becomes heaven's final thunder. Sa dihan ang mensahe sa tulo ka mamangunda, mamahimong kung saan thunder iso? Dalugdog, meaning makusog. Amantay mensahe nga the final loud cry. Ang mga kanagubad, karon di ay nato pagmensahe. Matawag nato nga loud cry. Pero unsa may criteria sa pag-loud cry? So sa ang teksto, pinaliyag 14:6, and I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people. Sa Bisaya, kung nakita ko ang laing manulunda nga naglupa sa taliwala sa kalangitan, o kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita. Ang tawag everlasting gospel. Aron imantala ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta, dwell on the earth, sa tanang kanasuran, every nation. Sa pesunod, kabanayan. Okay? Pinulungan o katawhan. So global. Global. Dili ingon nga Davao lang or Philippines lang. Kundi tibuok kalibutan. Okay. The loud cry nga gitawag heaven's final mercy call will shake the church and lighten the earth. Uyugon daw. Mauyog ang iglesia tungod aning loud cry. O madalagan ang kalibutan. Kung sa gidala na mensahe, the everlasting gospel. Okay, ang walay katapusang maayong balita. Sukad pa kaniadto hangtod karon. The loud cry is not a religious noise. Okay? Dili kay isa o duha lang ka mga kaiglesiyahan ang magbinsahe nini. No? Ang ba magpaabot ta sa Seventh Adventist mo ng mensahe ani. No. The loud cry is not a religious noise. Ang sa giingon, it is Christ's everlasting gospel proclamation with latter rain power. So dili iniingon nga basta-basta nga pagmensahe kay inubanan sa gahom sa katapusang ulan. Meaning, kung wala involvement sa latter rain,
dili matawag na loud cry. Okay? Kung saan na sa mga mensahe, i-expose ang Babylon. Kabulumantas Babylon, no? Ang na-confuse, nadako, pinakadako na iglesia, na sistema. Then, sa mga loud cry, ang truth made unmistakable. And God's people called out before mercy closes. Sa dili pa ang close of probation, pagatawgon na ang mga katauhan sa Ginoo. Remember, dili ang tanan nagatawag sa ngalan sa Dios na iyang katawhan. No? Dili ang tanan nagatawag kanako Ginoo. No. Kadto lamang ato mabalaan na din karon kung kinsa man dahil na sila. No? Revelation 18:1. And after these things, I saw another angel come down from heaven having a great power, and the earth was lightened with His glory. So, dadan-agan. Kung sa itong kaganina, i-shake ang church, niya ang kalibutan, dan-agan. Pag mahimutag dan-ag, dili ni kahayag na ordinaryo. Nag-Davao Light o sa mga company na nag-produce o enerhiya o sugat. No? Kini nga kahayag sa Ginoo. Pinaagi sa iyang mga pulo, minsahi, na kitawag nato mga kamatuoran, na pagdadalon sa iyang mga katawhan, pinili, dili tanan. No? Kay dili ang tanan. Sumala sa ato ang nabasa, na nagatawag Ginoo, makaadto sa langit, pinili iyang tanan katawhan. Ingon din tapos niini, akong nakita na nanaugikan sa langit, ang laing manulunda, na may dalang pagbulutan. O ang yuta ginadaagan sa iyang kahayag. Nahayagan ang yuta global. So meaning, na ang mga katawhan ang Ginoo sa tibuok kalibutan. Okay? What is the loud cry? Kung sa itubag din ha? It is the three angels' message of Revelation 14:6-12. Muna atong i-loud cry. O niya, di-intensify, di-padako. No? By Revelation 18:1-4. Ang atong basahon. Kung sa may naglangkob din ha. So muna Christ's everlasting gospel, the judgment hour, doon ay paghukom. Worship the Creator. Worship Him that made heaven and earth. Then, dito sa second angels, Babylon is fallen. Sa pagyon, warning against the beast and his mark. Iwarningan ta, na dili ta magpamarka. No? God's, sa tayo, disbutan niya sa third angel. God's commandments. Meaning, commandment-keeping people. And have the faith of Jesus. Yan, pagtawag sa tuwa, come out of her, my people. Dili ta mo sunod. Dili ta mo inom. Yan ang iyahang mga wiles o mga doktrina na naa sa kupa, bino, yan gipainom sa tibuok kalibutan. Para di ta ma-appeal, no? Sa paglaglag, o labi na, sa plagues. Okay? This is sa Testimonies for the Church, Volume 7, Paragraph 17. As the third angel's message swells into a loud cry, great power and great glory or glory will attend its proclamation. So, dili nilalim nga pagproklama. Dili lang ordinaryo or common. No? Great power and glory appeal sa diyan iproklama ang maong three angels' messages. The faces of God's people, sa nagingon, will shine with the light of heaven. Na yung tag-light of heaven, light na sa Ginoo. Okay? Nadanagan. No? Kaya gigamit man sa Ginoo, ang Ginoo na nagkontrolar sa kinabuhi. Na ang Ginoo sa sulod. Sumagadan-ang. So this is not a new gospel. Ang Revelation.
The three angels' message. Itawag man lang sa bat of present truth, pero mo man yan nakasulat. Wala na lain. So present truth kanyan to hangtod sa ato akaron. Kung ano na yung musunod lain na mensahe. Not a new gospel, it is a present truth proclaimed with final power. So mao ni ang loud cry. Number 2, how does it swell? Kay global man. Isusama siya sa sapa. Like a river enlarged by rain. Ang sapa, kung may ulan, mabaw. Kalmado. Diba? Dili kayo siya kusog ang tingo. Pero sa kaya mag-ulan na, uy, lalog na. Kusog ang bulog. Bisag layo yung balay, madunggan nimo. No? Kung mag-ulan, madungog nimo ang dahunog din sa creek. No? Sumuko daw niya ang pag-swell sa loud cry. Like a river enlarged by rain, the message grows in, o sa daw? Clarity. Klaro kayo. No? Wali lipot. Urgency, gikinahanglan. Kaya mo balik na ang Ginoo, dahil close of probation. Gikinahanglan. Rich, meaning maabot, bisan asa. No? And dunay spiritual power. Dunay spiritual power. Diya sa Sikaraya 4:6. Kini nga pagmensahe, pagpadako sa mensahe, not by might, nor by power, but by the Spirit, saith the Lord of hosts. So dili ingon nga katakos or power sa tao. Gamiton lang ang tao. Pero ang kagahom iya sa Ginoo. Dili pagugna ni nga mensahe. Way tao makapugong bisan pa ang pinakadako nga iglesia. Mo bitaw nang order sila kapandak pa na. No? Kay musuwel siya sa tibuok kalibutan nga mensahe. Early Writings 2:71 paragraph 2, it is the latter rain, the refreshing from the presence of the Lord, the loud cry of the third angel. Ang loud cry, inubanan sa ulahing ulan. Morning muswell, mupadako. No? Kung atong nahuna, na ba yung loud cry karon? Na. Pero dili, so sama, ni ining gisgutan karon. Nagitawag na ito, the final loud cry. The truth does not change. Mora sa gihapon na kamaturan, ang akong na-receive kaniadto, o mo po niya atong kinabuhian, o mo po niya ato ang iminsahi, i-loud cry. It is the Spirit makes it impossible to ignore. Di na yun makapangulipas pa ang katawhan. Bisag sa pa ang ilahang relihiyon. Kaya makadungog naman. No? Makadungog. Ikatulo, when does it reach full power? Kaya dili pa man dahil full power ang mga loud cry karon. Kanus ama na. Nabay day, nagihatag ang Ginoo. Yan anang pitsahan ang tuiga, mo reach of full power ang pag-loud cry. Ang gaymo din during Earth's final worship crisis, dunay krisis sa pagsimba. Muabot ang panahon nga di na pasimbahon ang mga katawan sa Ginoo. Nanoy man pasimbahon. Kaya dili man mag-join ang katawan sa Ginoo sa dako nga gi-legislate sa kalibutan nga iglesia nga pagsimba. Kaya iya man sa tao, iya na sa kaawat. No? So mag-decree ang tibok kalibutan. One world religion. No? Isa lang itong pagsimba para may pakita nato sa tanan nga nagkahiusa ta. So i-declare ang Sunday worship. Kano sa ang full loud cry during Earth's final worship crisis. Nyabot na ba karon? Wala pa. Pero hapit na. Nag-declare na ang sekretary, usa sa mga sekretary ni Trump, na dapat usa lang yun ang adlaw na pagasimbahan. When human authority demands disobedience to God.
Nga nung gitawag man of disobedience to God. Kay lahi ang dideklara sa Ginoo, lahi ang isugo adlaw na ikapito sa simana. Mo nang iyahang gustong ipasimba nga adlaw, gadin niya makatawan magasimba diha kaniya. Pero ang kalibutan, ang majority, magasimba ang unang adlaw sa simana. Mo nang krisis. Mabasa na sa Revelation 13:15 to 17. And he had power to give life unto the image of the beast. Remember, dunay duha ka beast. The first beast and the second beast. The first beast is the papacy. The second beast is the apostate Protestant America. Okay? So buon sa first beast and second beast, ay pa-worship ang tanang makatawhan sa kuha. Kaya ang first beast, magpakita na siya kabuutan. Dili halos musulti o mga masakit. Ang sugo, walang second beast. Oh. That the image of the beast should both speak. Remember, mag-create ang image of the beast kung mag-unite ang duha ka beast. Diba? First beast o second beast. Nag-unite na ba? Yes. Munagitan sa nanila ang worship crisis. No? And cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Ang di mo sunod, patay. Ngayon pumatong ba na sa second beast? May utang siya sa first beast. Kung inong tanaw, politically, utangan siya financially. So kung kinsa doon pautang sa ato, siya masunod. Diba? Oh. Then, kay military, powerful man siya, ang second beast, mubaw ang agad may mga musunod. And he caused it all. Ang second beast, he caused it all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. So, i-convince ang mga katawhan sa kalibutan. Manang sa agtang. Sa diyan ma-convince na, musunod na, manang sa kamot. And that no man, hindi ka masunod, no man might buy or sell, save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Manang sukad pa kaniadto sa mga katawhan sa Ginoo. Sa diyan si Constantine, nakipag-join sa Christian world para sa iyang political career. Kadawagin siya, pero nabahin ang Kristo. Ang katunga, orang majority, ni join sa iyaha. Ang katunga, nagpabilin sa Ginoo, orang minority. Unang ipangbukod, ipangdako. Ang kita karon, kumusta ka? Atong ang sundon, ang buhat 5:29. Sa tingin ni Pablo sa mga apostoles. Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Kaya legislation naman na sa mga katawhan, nagsumpa sa hatag kasubuan sa Ginoo. Kung mauni ang sa mga disipulo ng apostoles na pagbaro, kumusta ka? Musunod po ta sa ilaha. Great Controversy 389 and 390, 1911. Not until this condition shall be reached, and the union of the church with the world shall be fully accomplished throughout Christendom, will the fall of Babylon be complete. O saan gitawag ang Seventh Adventist Church na Babylon? Okay? Ang ingon sa atong propita, ayaw tawagan ng Babylonia. It is about to fall, but it will never fall. Ang sa rason, kaya na yung mga faithful ones na sa sunod. Okay? Parabot sa sandilo, diha makita kung sa yung pagbarog, pag-stand sa iglesia. Kung musunod sa kalibutan, fallen siya. Kaya nga naman, tawag na sa Ginoo ang iyahang mga katawan. Come out of her, my people. Sa liyang pula, ang nabilin, mga tahok na lang. Tails. Diba? Fallen. Wala na yung mga faithful ones. The change is a progressive one.
nang dili bigla. So kapag sa atong mga katigulangan nga mensahe, progressive, hangtod sa atong panahon karon. Meaning, nagkakaduol na ta. The change is a progressive one, and the perfect fulfillment of Revelation 14:8 is yet future. Pero kini nga future, dili ingon nga layo pa. Sumala sa panahon sa mga katigulangan. Sa atong panahon, duol na. Signs of the Times, June 12, 1893. When do her sins reach unto heaven, record sa Revelation 18, 2-5, kano sa daw, maabot sa langit. No? Ang iyang mga kalapasan, ining Babylonia, gagiskutan. Kasi ito ba? When the law of God is finally made void by legislation. So, ang mga congressmen, mag-legislate na o balaod, magbuhat na o Sunday law. Nasugod na sa ubang mga nasod sa Europa, na sila yung Sunday law bill. No? Ang uban, state by state. No? Wala na bigla, pero kanap na, nagsugod na. Unang pasalamat na naman, na-aware na daan ta. Makabantay na daan ta. It sounds while mercy still pleads. Nababa ang kaluwi sa Ginoo? Yes. Napay panahon? Yes. Revelation 18:4, and I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people. Kita mo join, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her pledge. Kaya sila ang makatagamtang sa ning pledge, hampak. Sumugula, meaning di na mo sunod, di na magkinabuhi. Biyaan ang kalibutan. Then, sa dihang, nakagawas na. Kaya remember, ang mga events, rapid ones ang pagsunod-sunod. Ang sa sunod, then proclamation process. Meaning doon ay katapusan sa pagproklama. Revelation 22:11. Ang sabay kabuon niya, sa diyan napupos na, nahumpan na ang gitagal na panahon. Mawalay date, basta ang karon kita gitagal pa og chance. Sa ligingon, he that is just, unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Close of probation. Especially sa 7th day Adventist. Kaya kita mo na. Kaya kita man ang taon na pagkabalo sa mensahe. Ang tagagawas na ako sa light chance. Labi na katumo pa makaibalo ang makalimutan. The loud cry is heaven's final appeal before the door shuts. Ano kita karon? Sukan pa sa katigulangan, mga bata pa ta, ginaminsahin na niya. Manang makinabuhian na nato. Andam na ta. Kita na ang pagagamito no sa pagminsahe. Wala naman itong mga katigulangan, mahulay. Kita na usap. Muminsahe nga ito sa gawas. For the last time. Number 4, who will proclaim it? Mga pastors lang? Mga layman lang? Mga Bible workers lang? Ang ganyan din not merely famous preachers. Ay katulad mga sikat, mga maayo mawali ng mga magwawali. Ano na atong kawalikon? Kung sa'yo ba gagamiton sa Ginoo? God will use surrender. Meaning, we surrender ng mga katauhan. Men, women, youth, children. Kinsay higanin sa panahon sa walid chance. Children. Hindi man sila makagawas. Ka-identified man sila. So, ang mga bata, baby, after 7 years, 9 years, daguna, makikita sa mga sundalo. Dalag bukag, no? Gigamit, butangan o gulay, nasa tunga ang Biblia, nagibahig-bahig, ipaabot dito sa isa, ang isa na po, ihatag na po, dadani dito ka ang punin mo. Pagabot dito, okay na po, ang Exodus, dadani dito ka ang pinin mo. Gamit ang mga bata. Acts chapter 1 verse 8. But ye shall receive power.
Kinsa na sila? Men, women, youth, children nga mi-surrender ngadto sa Ginoo. And you shall be witnesses unto me. Mamahimot ang mga saksi. Meaning talan-awon, kahayag, nagdala og mensahe ngadto sa uban. And unto the uttermost part of the earth. Sa kung nag-ingon, daghang mga katawan ng Ginoo sa tibok kalibutan. Kita din hin-assign kung asamanta ipaabot sa Ginoo at tuon. No? They will not merely speak about Christ. Yes, nag-speak sila about Christ, pero not merely speak about Christ, but Christ will shine through them. Meaning, gigamit sa Ginoo. Kinsa ni sila? Kanang may surrender ng mga katawhan sa Ginoo. Dili ang pastor, dili elder, dili mga worker o layman lang. Kanang may surrender ng mga katawhan. Men, women, youth, and children. God has jewels in all churches. Dili lang Seventh-day Adventist Church. Bible Commentary, Volume 4, 1184, 1893. God has jewels in all the churches. Wala nag-ingon, all churches of Seventh-day Adventist. All churches. And it is not for us to make sweeping denunciation of the professed religious world. Nandito tayo ingon nga, kami lang, huwag mo ilabot. Di man mga Sabbath keeper. No. Dugang pa diha sa Testimonies for the Church, Volume 6, page 1771, 1900s. The Lord has His representatives in all the churches. Doon na yung mga katauhan ng Ginoo sa nagkalain-lain ng mga ka-iglisyahan. Dagan kang mabasa. Even in the Catholic Church. Pero ang atong ihatag karon kani. No? Na bisan sa Protestant Church, diha ang pinakadako nga parte sa mga katauhan sa Ginoo. Kilala ang Seventh-day Adventist? 20 million? 22 million? Pila lang ang nagreforma? Nagtinarong? The rest, kay 1 billion plus good ang Christian. 22 million lang ang Seventh-day Adventist. Colossians 1:27. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Identification sa mga katauhan sa Ginoo na iyang paggamito. God does not need impressive vessels. Ano saan yung impressive? Kanang ba nasigot? Nagdunay, kanang ba mapaminaw na ito, mapa-admire ka, makayo kayo? No? Vessel meaning container, meaning kita. No? Mga katauhan, huwag magkailan ang Ginoo ka ng maayo kayo, wali ng mga ministro, elders, layman, marong sama ng mga preachers. No? God does not need impressive visas. O sa tatong na basahan ko rin na, katong misurrender niya. O sa bagay din He needs emptied vessels, cleansed from self, and filled with His Spirit. Unsa na iinti sa atong kaugalingon? Is it mga vessels, mga sudlanan, person into whom some quality or as grace is infused, mamahimot ang child of light, a true vessel of Christ. Iinti daw. Kung sa klaon, kanang atong kalibutanon, kanang si Mr. Self. Kuhaon na. Mapahitason, kuhaon na. Kanang mga kinaiya na iya sa kaaway, kuhaon na. Sa dahil gikuha na, o sa sunod, cleanse. Giinti na, gi-cleanse pa. O sama na sa atong balik-balik din nasa mas basurahan. For how many weeks, months, di butang ang basura? Wa mahabwa, nalata. Paho. Giinti. Ibukbo. O asa man ibukbo. Pag kumagbubo, gigutan ka ba? Uy, kung sa may
Ato makitaan, ato masimutan, bago sa gihapon. Oh, ang sunod dapat, hugasan. Para mawala ang baho. Mawala ang nahibilin ng mga apat-apan sa kinabuhi. Mauna ato ang kaugaling mo. I-empty. No? I-empty ang atong kaugalingon, atong kalag, limpyuhan sa tanang mga self-exaltation. No? Unya, tuguting ang balang spirito mo yung kuyo. This is Christ Object Lesson, 415 and 416, 1900s. The last message of mercy to be given to the world is a revelation of His character of love. Mao ni ang dapat naa sa atong kaugalingon. Kinaya sa Ginoo. Unsa man atong Ginoo? God is love. Dali ka na memorize ang pagkutan. So kita po, na dunay Ginoo, makitaan ang Ginoo man kanato, makitaan na dunay gugma. Okay? The children of God are to manifest His glory. In their own life and character, they are to reveal what the grace of God has done for them. So, muna yung challenge na itong tanan, ha? Na ato mapadayan, may makita ang kinabuhi o kinaiya ni Kristo. Dili makitaan ang ato ang kaugalingon na dili magpaalkansi. Ha? Si Kristo ang makitaan. Ikalima, huwag pag-auyugon. Pag-asulayan. Hindi lalim no, mamahimutang katawan sa Ginoo. Kapag gagamiton, meaning loud cry, shaking ka pa, no? Sulayan ka pa, butang-butangan ka pa. The shaking will reveal every heart. Diya sa mga pagsulay, mapadayan kung unsa ang naa sa atong kasing-kasing. Church membership cannot save. Nagkadungog na mo igsuon na mga kauban na po na itong mga Adventist ngayon, pag mawala ang inyong pangalan sa church record, wak na kayo kaluwasan. Kadungog naman na? Luhi kayo ang nagsultian. Kaya wak siya kabalo sa iyan isulti. Kaya ano di ay? Ang naisulat sa church record, mawala din maluwas. Kasi mabasa. Dili kagarantiya ang church record na maupo na ang record dito sa langit, no? Kaya dipindi na sa ato ang kasing-kasing mga pagbuhat. No? Church membership cannot save. Unang walay pastor na muingon din sa ato na pagpamimor mo sa balik para maluwas mo. Position cannot seal. Di ba natin halanta ng masilyuhan? Yes. Dili ingon nga ang pastor, ang elder, ang mga department heads, ang mga layman, maola to yung mga silyuhan. Ano? Wala yung mabasaan. Past faithfulness cannot replace present surrender. Bisan pag mo ingon ta, kaya ba makalimutan tanong, ay born Adventist man ni. Nangalakad ni sukat pa sa una bata pa mi. Dito likod simbahan mga bata pa mi sa children's edition. Nag-eskwela ng elementary sa church school. Nag-eskwela ng academy sa Adventist school. Pag-college sa Adventist. Mga faithful yun, nagtuman ni. Past faithfulness cannot replace present. Unsa ka karon? Bisunod ka sa kabubuton, sa sugo, sa walaon sa Ginoo. Ay naman ni pastor na pwede ra daw. O ba? So bisunod ninyo ang pastor. Past faithfulness cannot replace present surrender. Ang igustos ang ginanan sa Ginoo kanang imong pag-surrender karon. Ayaw ipanghambog to imo hang pagka-faithful ka adto. No? Ang karon, kung faithful pa ka ni kaniadto, hangtod karon, praise the Lord. Masadulong ka sa Ginoo, kaniadto, hangtod karon. Amen. 1 Corinthians 10:12. Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. So bantay gyud ta. Check ta kanunay. Diba sin magpasigar buta.
Yan dito pagbayad sa Ginoo, wa apil. Sayang. No? Ang imong pag-ambog na since birth ka Baptist, sayang. No? Kaya wa na apil pagtawag, paglista, pangalan dito. Why kasiguruhan ang church records. Kundi ang atong binuhatan. Some inside, meaning, ang mabago na membro sa sulod sa iglesia, will live, mugawas, muhawa, when obedience becomes costly. Sobra, pagka-stricto ng inyong reformation mo eh. No? Kadungog ka na po, dali sa ito. Uy, di ragot. No? Ang kasagaran basic is pagkaon. No? Appetite. Uy, di ragot. May kaduwa ang ligo. Wala na ito madunggan. Ang gisulti sa Ginoo, pag iyon bawal, ayaw gibuhata. Ayaw pangita o rason. Kailangan makabasa. No? Sunod. Ngayon, uban to the letter and to the spirit. Pero di po tayo maghukom. Hukman tong nagsumpa, sila po, di po sila maghukom nato na nagsunod. Iwa man takagulo, basin pa di hukma, sunod semana, sunod bulan, matat sila, maparihas na sila nato. Nga na. Di lang nato dahil nabutangan nato o demarcation line. Ayaw. No? Sa gihapon, ang ato ang pakigdugtong, pagpadasig, no? Sa bawat isa, magapadayon. Honest souls, magawas to, kay sobra lagi ang ka-stricto. No? Honest souls, umapod ni. Na inanggawas, no? Honest souls outside will hear Christ's voice and come in. Pero nag-swapping, no? Ano na mabasa na mapalong ng kandilaryo sa sulod, pero na ay ipulit. Na ay magawas, pero na ay musulod. So, dili na ay kabalatan. No? Dili kabalatan. Manang, waingon na na ay magawas. Ay, nalagi mo ito, naglutunin mo. Kung saan isyo, sa may problema. Ay, mo na. Ilang mo lang sa Ginoo. I-reconcile, i-redeem. Hindi na magpadala. Kaya patuyangan ang pagluot. Kung natin mahimo, ilang po na lang nato na makabalik sa tuhon. Kung dili na, na ay ipasulod ang Ginoo. No? Honest souls. Nabili pareha sa atong kinaya atong migawas. Honest souls outside will hear Christ's voice and come in. Juan 10:27 na. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Kung kitang tanan nagakinabuhi, sumala sa pakinabuhi sa Ginoo, matawag tang iyang mga sheep. Makadungog ka sa iyang tingog, mga mensahe, magkinabuhi ka, sunod ka, diyak niya. Sila po sa gawas, na mga dungog, matats, no, sa balang espiritu, mukhang in. Kato di magpakorihir, magawas. Some will walk out, but many will come in. Christ will still have faithful remnant na magpabilin sa pagkinabuhi pagsunod diha kaniya. Great Controversy 383, 1911. In the 18th chapter of Revelation, the people of God are called upon to come out of Babylon. Babylon, pag-practice, kinalibutanon, at kinabuhi na supak sa Ginoo. According to this scripture, many of God's people must still be in Babylon. Okay? And in what religious bodies are the greater part of the followers of Christ now be found? Without a doubt, in the various churches professing, sabihin mo yan, Protestant faith. Daghan mga klaseng Protestante. Na parang evangelicals, Protestant pa na sa una. No? Kung sabihin mo din, greater part
of the followers of Christ now to be found. Gitawag silang followers of Christ. Dahan, ang Seventh Adventist, 22 million. Pila ang faithful din ha. Nga, mga Protestant sa Amerika, pati naghana, hundreds of millions na sila. Managibutang din eh, greater part of the followers of Christ sa makaplagan, Protestant faith. Challenge na sa ito. No? E bisan pag mahurot, i-declare na faithful ang 22 million na Seventh Adventist. Pag inon 50 million, 80 million, daghan niya po ng Protestant. No? Na mga nagatuo. Kaya 100 plus mga sila. Plus Catholic pa. Plus other pa na religions. Sumala sa record, there are 10 major religions and 10 Satanism. I don't know kung na ay faithful na makatawhan ng Ginoo na. Malay mo, makandumog sa mensahe, matouch sila by the Holy Spirit. Ikaw ano? Do not trust numbers. Kadumog po mo ani. Balingin mo rin. Bibo, mi, daghan kayo, mi. Kamu, mi, ngaw kayo wala. Gamay ka mo. Ingon sa Ginoo, do not trust numbers. Ang ingon, trust Christ. Scriptures gives no inspired percentage for how many will finally fall away. Wala ko giingon. Pila man pastor ang manggawas. Wala giingon kung pila. Majority, minority, wala giingon. No? The warning is personal. So individual, matag-usa. No? Diya sa 2 Peter 1:10. Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if ye do these things, ye shall never fall. Ano siguro kung ginato ang atong pagkatinawag? Palag magamay na ta. No? Ipa-discourage sa nila. Kailan mo kabumpi na? 50 plus, 60 plus. Ikami dami. 500 plus. Bibo kayo ni. Di man ako nagkahay, di man ako kabibuhay. Paseryoso kayo man. Pasunugay sa pagtumas, kabubutan sa inyo. Do not rest in a church role. Kasi magsalit lang tayo. Mas na akong pangalan diya sa basahon, diya sa iglesia. Do not trust your knowledge. Adag na ako may baluan. Balik na mo ng mga mensahe. Kadungog po na. Balik na mga mensahe. Una na yung sa kapastor na mensahe may tungkol sa gugma. Kung unsa, may pakita ang gugma. Balik-balik kada, assignment niya, gugma. After pinagatuig, gingan sa mga anak, pa, nang balik-balik man ang inyong mensahe. Na ibalik-balik na ko nito, huwag na ako makiti ang gugma sa mga membro sa iglesia o diyan ninyo. Balik-balik ito. Ngayon, balik ko lang mga mensahe. So, ka pa man po sa pagkabata na? Yes. Balik-balik ko nito para ato yung mabantayan ang atong kinabuhi na nakasunod yun ta sa Ginoo. So, do not trust your knowledge. No? Do not lean on yesterday's experience. Kasi kayo po sa una, labi ang mag-bautismo. Grabe ang experience siya. Dasig, kaya mainiton pa, bagong bautismo doon. Bisan asa, mga fellowship, mga rally, may term sa una, rally. Unit rally, fellowship rally, association rally. Sa akong pagkabata mo, permanently put present, anak. No? Bisan asa, dasig. Pero di daw sa ligan, katong kadasigon na ito, kanya ito. Ang atong tanawag, ang atong kadasigon, karon. Kung kita ba, nag-abide in Christ today. Kumusta yung kadasigon kanya ito? Ay, nawala na. Sa ganun ay nawala. Ang basihan mo sa Ginoo, ang karon. Dili ka itong imong kadasigon kanya ito. Dili ka itong imuhang faithfulness kanya ito. Ang karon. So, muna i-check na ito atong kaugalingon, karon. Number 7. Nantong 8 lang igso. Do not wait for the latter rain to obey. Oo niyan ako.
mutuman, magkinabuhi. Kung makubuan na ito o latter rain. Nabay mga quotation or text na ingana, pwede. Nasalihan, mabubuan ka, dito lang ka magkinabuhi, mutuman. Tomorrow's power will not excuse today's rebellion. Nagasumpa ka karon, ka magkinabuhi, pa-relax-relax na ka. Dili gyud ihatag sa imo ang mga gagahom, nagisaad sukat pa kaniadto. Yun naman, nagsumpak man ka karon. The crisis will not create character. Ang krisis na atong na haguman karon na experience ko, ang krisis na umalabot, dili na makabuhat, makamugna sa imo o maayo ka kinaiya. It will reveal the character daily surrendered has formed. Kung unsa to nga kinaiya ang imuhang nabatnan kanya, tumoto'y mapadayan sa riyang moabot na ang krisis. Kung masinulundon ka ba, matinuuhon sa Ginoo. Dili na na moabot ang krisis, mamahimo kang faithful sa Ginoo. Kung dili, mapadayag lang, kung unsa yung status na imong gibitbit kada adlaw, sukat pa kanat mangtod ka mapadayag, ay dili paday andam. Kaysa diyan abot ang krisis, nabalaan, na dili pa preparan. No? Nagbagut-but na. No? Ni-join na, kaya hindi gusto na magkalisod-lisod, ni-join sa kalibutan. Ni-balik sa kalibutan. Dili andam ang kinaiyan. No? Meaning, andamon daan ang kinaiyan. Mag-obey daan para pag-abot, no? Sa latter rain, masiliyuhan ta, ligon sa mo. Pag-abot sa mga krisis, wala na, mapadayag na, nagubuan ka. Acts 3:19, repent ye therefore. So, muna itong pag-abuhaton. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. So, wala pang refreshing, nag-repent na ta. Na-convert na ta. Mag-blot out na ang tanang sala sa ato ang kaugalingon. Oh, na-remove na, na-cleanse na. Sa dihan, nakita sa Holy Spirit nga, o kinakumukuyo, yan ang templo kay cleanse na, sudlan ta, o latirin, masiyuhan ta. Kusog ang ato ang power, o kusog ang ato ang pagsinggit, kaya natin power, bulaw cry. The early rain converts. Kita na naka-experience siya sa diyan na bautismuhan ka of early rain. Okay? Madasigon ta. Hangtod ka ron. The latter rain empowers. Unang kinahanglan ta og latter rain by the Holy Spirit. Nang luhin ni uban na din mo to og Holy Spirit. Kaya nakata karon sa Holy Spirit dispensation. Maunay mo pa empower na to. Mo paligo na to. Mo silyo na to. The early rain and the latter rain, kininduha, Jesus gives both. Kisa naghatag sa early rain, si Jesus Christ through the Holy Spirit. Kisa naghatag sa latter rain through the Holy Spirit, si Jesus Christ. So sa itong buhaton, surrender sin now. Study the truth now. Daghan na kong kasariyan, Pastor, sa nato pa. Aladugang ipadayon. Kaya education is a continuous process. Dili mo kanya, graduate na ta, humanang atong pag-study mo. Continuous process na. Surrender sin now. Study the truth now. Serve souls now. Pastor, naghatag ng mixtiping sa mga worker. Sila lang mo mensahe mo. Lahi o particular ang mensahe nila. Kadtong dili niya itong maabot, sila, ang mga worker, may maabot. Ina, anak. Ang wala itong mabuhat, buhato ninyo. So na ay balansi ang iglesia in terms mga pagbuhat. Na yung sulti, na yung maminaw.
Na mo participate, na mo lingkod. Then susunod na po, cambio. Yung anak. No? Serve souls now. Walk with Christ now. Meaning magkinabuhi ta. So, i-check na ito akong kaugalingon. No? Ato i-check. Ikawalo, where will it reach? Sumala sa Revelation 14:6, to every nation, every language, every city, every honest heart. So sa tanan. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them, ano nga itong teksto, that dwell on the earth, every nation, kindred, tongue, and people. Kita rin sa Pilipinas, Pilipino. Kung naay mga naanato na mga foreigner, maminsayan, praise the Lord. Napi mga katauhan ng Ginoo sa mga nasa pulos pagagamito na in unison. Great Controversy 612, paragraph 1. By thousands of voices, thousands of voices all over the earth, the warning will be given. Thus, the inhabitants of the earth will be brought to take their stand. Unang di padasigan ang katawhan sa Ginoo pag tinabangay mo. Unang naata, sukat po sa bata pata, naagitay suporta para sa gawas, financially. Bisan sa atong iglesia na bahala gamay. Kay once magtibo na, dakot na, makatabang ta sa mga pagbuhat. Sa atong mga pagbuhat ko din. No? International, national, local, maminsahian ang kalibutan. Muna yung puro po sa Ginoo, pag-uug blessing sa iyang mga katawhan. Masaliyang atong ibalik, at kung kaniya, ang iyahang giangkon, kay kana isuporta sa buhay. No government can imprison the truth. Ma-imprison ang tao na nagdala sa truth. Pero ang truth, dili ma-imprison. Mugawas yun na siya, mupuyana si mo kalibutan. Mulapos. No? No darkness can extinguish Christ's glory. Bisa kung sa tayo buhato nilang mga legislation, mga balaod, mahurot na ng mga balaod, para matrap ang kamatuoran ng di mo kuyanak, unsa man sila. Ang ilahang knowledge, katitingra sa kahibalo kaalam sa Ginoo. No? The real question is not only when will the loud cry begin? Kaya mga pangutana sa uban, kano sa ginagsugod? Hakbera nagsugod. Patapos na. Halos mabot na sa final loud cry. Na-day, walay day. Ang ato ang kailangan karoon is pagpanganda. So when will the loud cry begin? Ang ingon din the deeper question is, dili, when will the loud cry begin? Kung dili, will Christ find me surrendered, rooted in truth, and ready to speak? Mga na ang itinanglan sa Ginoo. So, di daw tamang hinahanglan magpangutana. Kano sa nagsulot? Pero para maawil ta sa hindi. Ang gingon sa Ginoo, ang ato ang ipangutana sa itong kaugalingon, kano sa makaplagan sa Ginoo, ang akong kalag, ni surrender diha kaniya. Misunod diha kaniya. O gipasulod nako siya sa akong kasing-kasing. Rooted ba ko diha sa matuuran? O sumala lang sa ato ang gustong ipabot sa kamunahon na akong kinabihan. Ready ba ko musulti niini ng mga kamunahon? Diya sa Hebrewan ng 3:15. While it is said, today, ang madlawa, if you will hear His voice, harden not your hearts as in provocation. So, nakadungog ta sa mensahe, alali na ito pagdahion. Ato ang tangtangon ng mga apan-apan. Katong naging bulan, mensahe ta o mga may tungkol sa kaugalingon. Self-exaltation, pride, jealousy, sa pagkakuban. No? Covetousness. Huwag tango na. I-cleanse, limpyuhan. Aron may mga temple, kining vessel, limpyo. O musulot. Ang
Ginoo, wala ang Espiritu. The loud cry does not begin with a microphone. Mga uban, dito kami sa Ubos, ang amo ang magubuhat, ingon magpalifta of speakers, microphones, sound system, kay ikarga sa sakyanan ni Elder Paquito, na mubundo sa mga crossing, mag-microphone, mag-mensahe. Tinanghangan ang tanan. Daghang mga protestante na sa mga corner, nag-mensahe, kung labay-labayan naman sa mga tao. So nag-study, kung saan pag-tanong sa mga seeds. Uy, naikaunang sa malagdang, nayatak-yatakan lang sa mga meaning, ang efficacy, divine. Kung sa'yo di tinangan, house-to-house labor. Supportahan ko din, no? The loud cry does not begin with a microphone. Although, kailangan mo microphone. Okay? It begins when? Kano sa? When self dies. Si Mr. Self mamatay. Hindi atong pagkakalibutan daghang mga planos kinabuhi na para mataas, exalt. Sin is surrendered nato sa Ginoo. Sa dahil ma-surrender na, namatay na si Mr. Self, Christ will reign and the Spirit fills our soul. Mo nang gikinalan sa Ginoo. Mao sa dahinta, we will be transformed. A transformed life becomes heaven's appeal to a dying world. Bisag kung saan ito kamaayon mo sulti sa gawas. Kung makita nila na may mga kitipigan ng mga sala-sala, nakita mo kung ano niya dito sa kuwan. Palok sa gihapon ang mga kahayag. Kaya naman, ang nagbitbit, huwag magkinabuhi. Mayroon siya sa lip service, profess. Dili na mo gusto sa inyo. Second to the last, do not merely study the loud cry. Although mag-study that, but do not merely study the loud cry. Let Christ prepare you to give it. So tubuti nga si Kristo, may mag-andam na ito. Basta na ito patyon sa nato ang kaugalingon, surrender na niya, limpiyuhan, para siyang mag-controla nato. Do not merely warn others to leave Babylon. Although, buluton na ito na. Namugawas sa Babylon, gikan sa iyang mga false doctrines. But let Jesus remove Babylon from heart, its pride, confusion, compromise, and love of the world. Munang atong i-remove o ipa-remove sa ila kung ano nang remove para man mayroong epektibo ang mensahe. Do not merely wait for the latter in power. Ay lang kayo magpaabot Kung sa mga atong buhaton, repent, believe, obey, and abide in Christ now. Muna na itong gikinahanglan. Katapusan na teksto, pagparasig na ito, Hebrews 4:7. Again, ato na nabasa ganina. Today, like ito nga text, like ito dito. After so long a time, as it is said, today, if you will hear His voice, harden not your hearts. Nang inaot ko ang mga mensahe karon, nakapadasig sa matag-usahan nato, nga kita, magalipyo sa atong kaugalingon, magasurrender nato sa Ginoo, magasunod sa iyang mga kabubuton, aron siya mo ay musulod nato, magamit ta, mabubuan ta, masilyuhan ta, kadi si Kristo may mag-ahari sa itong mga kasing-kasing, mamayong kalipay nato, nga kita mamayong talanhaw, ihimplo, nato sa uban, ug daghang mga kala, ang mga pangalaga nato sa Ginoo. Happy Sabbath sa kanila.